Pagkatapos ng digmaang Koreano noong dekada 1950, isang mag-amang duo ang naglalakbay sa kabundukan ng Korea. Ang amang si Uryang ay dinadala ang kanyang batang anak na si Yangnam patungong Seoul upang magpagamot ng tuberculosis. Matapos maglakbay ng matagal, nakarating sila sa isang liblib na baryo, ngunit tila natatakot ang mga residente sa kanila. Gayunpaman, hindi mukhang apektado ang punong barangay at inanyayahan pa sila para sa hapunan, kung saan sinabi ni Uryang sa kanya na siya ay isang pipero. Tinanong niya ang punong barangay kung maaari silang tumuloy ng ilang araw dahil ang anak niya ay may sakit at pagod na. Ipinakita niya sa kanya ang isang tala na nakasulat sa Ingles na nagsasabing, "Kiss my ass monkey," na ibinigay sa kanya ng isang doktor na Amerikano, na nangangako na gagamutin ang kanyang anak kung makarating sila sa Seoul sa susunod na buwan. Wala itong ibang layunin kundi isang malupit na biro, at sinabi ng punong barangay, na hindi rin marunong magbasa ng Ingles, na ito raw ay isang address. Ipinakita ni Uryang sa punong barangay ang isang pakete ng imported na sigarilyo, at pinayagan sila ng punong barangay na manatili sa kanyang bahay. Sa araw na iyon sa baryo, may isang selebrasyon ng kaarawan. Isang ibang taga-baryo, si Misok, isang babae na nawala ng asawa at anak sa digmaan, ang nagdala ng pagkain para kay Uryang at sa kanyang anak. Agad na nahulog ang loob ni Uryang kay Misok at nagpatugtog siya ng isang magandang melodya sa kanyang plot habang ang mga bata ay nagsimulang magsaya. Ngunit ang mga magulang ay nag-aalangan pa ring makisalamuha sa isang banyaga. Si Misok ay abala sa paghahanda ng salo-salo gamit ang mga itlog, ngunit nang mabasag niya ang isang sira na itlog, nagtipon ng mga taga-baryo at ipinahayag ng punong barangay na natanggap na ni Misok ang kanyang shaman spirit. Nang gabing iyon, napansin ni Uryang na ang baryo ay tinatabla ng mga daga na nawala na ng takot sa mga tao at mga bitag. Sa pagpupulong kung paano haharapin ang sitwasyon, nag-alok si Uryang na tumulong gamit ang kanyang plota upang akitin ang mga daga palayo sa baryo. Matapos mag-isip, nag-alok ang punong barangay ng gantimpala, isang baka, kung siya ay magtatagumpay sa kanyang mga sinasabi. Habang naglalakad pauwi ang punong barangay at si Uryang matapos ang pagpupulong, tinanong siya ng punong barangay na huwag sasabihin sa ibang mga taga-baryo na tapos na ang digmaan. Kinabukasan, naglibot si Uryang sa baryo habang inihahanda ang sarili upang harapin ang banta ng mga daga. Pagbalik niya, tinulungan din niyang ayusin ang bubong ni Misok. Habang inaayos, nakita niya ang anak ng punong barangay na nagpapakain ng karne sa mga daga, at ng gabi, iniulat niya ito sa punong barangay. Hindi ito mukhang ikinabahala ng punong barangay at ikinwento niya ang panahon nang nagsimula ang banta ng mga daga. Bumili sila ng pusa, ngunit kinain ito ng mga daga at naging banta sa mga tao. Kaya upang hindi sila umatake sa mga tao, regular nilang pinapakain ang mga daga ng karne. Ipinaliwanag pa niya na noong mga panahong iyon, nang marinig ng mga taga-baryo na papalapit na ang hukbong Chino, lumikas sila at itinago ang mga ketungin at isang shaman sa isang kuweba. Ngunit hindi umabot ang mga Chino sa baryo, at nang bumalik ang mga taga-baryo sa kuweba, natagpuan nilang lahat ay patay dahil kinain sila ng mga daga. Simula kinabukasan, inihanda ni Uryang ang dalawang espesyal na pulbos at ipinahid ang isa sa buong baryo patungo sa kuweba. Ang isang pulbos ay magsisilbing pangtanggol sa mga daga, at ang isa naman ay mag-aakit sa mga daga, na maghahatid sa kanila sa kuweba kung saan balak ni Uryang na hulihin sila. Sinindihan ni Uryang ang isang apoy matapos tiyakin ang direksyon ng hangin at sinunog ang pangtanggol na pulbos upang palabesan ang mga daga mula sa kanilang mga taguan. Pinilit din si Misok na magsagawa ng ritual ng paglilinis gamit ang mga kampana. Biglang nakita ng mga taga-baryo ang mga daga na dumadaloy mula sa mga bahay, sumusunod sa linya ng pulbos patungo sa kuweba. Nang makapasok ang mga daga sa kuweba, hinaharangan ni Uryang ang pasukan nito gamit ang isang malaking bato, kaya't nahulog sila sa bitag. Pagbalik niya sa baryo, narinig ng lahat at naghanda ng salo-salo kung saan ipinakita ni Yangnam at Uryang ang kanilang kahusayan sa isang piraso ng musika. Pagkatapos umalis ang lahat, nag-usap ng magkasama sina Uryang at Misok, sinusubukang magpigil ng emosyon habang ang nararamdaman nilang pagnanasa sa isa't isa ay namumuo. Inimbitahan ni Uryang si Misok na sumama sa kanya at sa anak niyang si Yangnam patungong Seoul upang magsimula ng bagong buhay, at kahit natatakot siya dahil sa digmaan, hindi niya nais na mawala ng pagkakataon sa labas ng baryo. Ang kanilang mahihiyang pakikipag-usap at mga tawa ay hindi nakaligtas sa punong barangay kaya tinawag niya si Misok at pinagbantaan siyang huwag umalis sa baryo, pinaalalahanan siya ng pangakong ginawa niya nang dumating siya sa baryo na gutom. Nang ibahagi ni Misok ang kanyang kahirapan sa pagtupad sa mga tungkulin ng shaman, hindi nakikinig ang punong barangay at sinabing kailangan niyang magpatuloy sa pagpapanggap dahil naniniwala ang mga taga-baryo na ang pagdating ng mga daga ay dahil sa pagkamatay ng shaman.
Pati na rin, pinatungan pa niya ng paa ang kanyang binti, pinilipit ito bilang babala sa pagsalungat sa kanyang mga kagustuhan. Sa isang flashback, ipinakita na ang baryo ay isang pamayanan para sa mga ketungin na itinakwil mula sa kanilang mga baryo, ngunit tinanggap sila ng shaman at binigyan ng lugar na matirhan. Nang magsimula ang digmaan, dumating ang mga taga-baryo sa lugar na gutom at humihingi ng matitirhan hanggang matapos ang digmaan. Sa kasalukuyan, nais ng punong barangay na itago sa mga taga-baryo ang pagtatapos ng digmaan upang mapanatili silang kontrolado at maiwasan silang umalis sa baryo. Nagsimula na rin niyang makita si Uryang bilang isang banta, at upang putulin ang tumataas niyang kasikatan sa mga taga-baryo, tinawag niya ang mga lalaki ng baryo at sa pamamagitan ng kanilang pagiging inosente, nagpasok siya ng mga pagdududa sa kanilang mga isipan tungkol sa pipero. Naiinggit sa pagiging malapit ni Misok sa anak ng punong barangay, tinulungan pa niya ang mga lalaki na paniwalaing plano ni Misok na umalis kasama si Uryang at iwan ang kanyang mga tungkulin bilang shaman. Idinagdag pa niyang si Uryang ay isang komunista na nagdala ng mga daga, at ito rin ang naging dahilan para umatras ang punong barangay sa pagbabayad ng ipinangakong gantimpala kay Uryang dahil sa kanyang makitid na pagkakakitaan. Pumayag si Misok na sumama kay Uryang, at ang kaligayahan nito ay labis na hindi maipaliwanag. Sinabi niya na kukunin niya ang gantimpala mula sa punong barangay at aalis sila tatlong magkakasama bilang isang pamilya, ngunit pinigilan siya ni Misok na pumunta sa punong barangay dahil sa takot sa magiging epekto kung malaman ng punong barangay ang kanilang plano. Ngunit nagdesisyon pa rin siyang pumunta. Paglabas ni Uryang mula sa bahay ni Misok, nakita niya ang mga residente ng baryo na nagkakaroon ng pagpupulong kaya sumali siya. Ipinakita niya ang kanyang gantimpala ngunit tumangging magbayad dahil may natagpo ang patay na pusa, na nagpapahiwatig na bumalik na ang mga daga. Nang subukang kunin ni Uryang ang pera, pinutol ng anak ng punong barangay ang dalawang daliri ni Uryang at itinapon ito sa damuhan. Ininspeksyon ng punong barangay ang bag ni Uryang, kinuha ang mapa at noto mula sa doktor na Amerikano, at inakusahan si Uryang na isang espesyaliya. Pagkarinig ng kaguluhan, nagmadaling tumakbo si Jungnam patungo sa kanyang ama, umiiyak nang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Sinundan siya ni Misok at ang mga taga-baryo habang dinodiganan nila si Uryong, inaakusahan siya bilang isang espesyaliya. Nang makita siya, pinagtanggol din siya ni Misok, ipinahayag na siya ay isang komunista upang iligtas ang sarili mula sa galit ng punong baryo. Nang makita ng punong baryo ang pagtalikod ng taong pinagkakatiwalaan niya, nasaktan si Uryong at nawala ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa dito, kinuha ng punong baryo ang kanyang plota at pinunit ang liham, na nag-iwan kay Uryong na labis na nadismaya, dahil iniisip niyang iyon lamang ang tanging paraan upang makapagpadala ng mensahe sa doktor na makakatulong sa pagpapagamot ng kanyang anak. Habang inihahanda ng mga taga-baryo na paalisan si Uryong, bumalik si Misok, tila nasa isang trance at sugatang nakatanggap ng stab sa tiyan. Inihayag niya na sa isang araw na walang araw, lahat sila ay mamamatay, at ang kanilang mga anak ang maghihirap upang magpatuloy sa buhay o mamatay, at ang tadhana na ang magpapasya. Sumigaw siya na dumating na ang bisita at sumigaw bago siya bumagsak at pumanaw mula sa labis na pagkawalan ng dugo mula sa sugat. Pagkatapos, dinala tayo sa isang flashback kung saan ikinulong ng mga taga-baryo ang mga may ketong sa isang yungib at iniwan sila upang maging pagkain ng daga, pati na rin ang shaman na iniwang nakulong kasama nila matapos silang payagan ng shaman na manatili sa baryo. Labis na lungkot na dulot ng pagtataksil, inihayag ng shaman ang parehong mga salitang binanggit ni Misok bago siya sunugin ng mga taga-baryo, na nagpasimulan ng pagkakaroon ng salot ng daga. Sa kasalukuyan, lihim na nilalagay ng punong baryo ang lason sa mga mangkok ng bigas at inilagay sa knapsack ni Uryong upang hindi na sila magdulot ng problema sa kanya. Pagkatapos, itinapon ng mga taga-baryo ang mag-ama palabas ng baryo at sinabi ng punong baryo na nag-empake siya ng pagkain at pera para sa kanila at pinakiusapan silang huwag nang magpakita sa baryo muli. Naglakad si Uryong at Jungnam magdamag, at sa umaga, pagod mula sa paglalakad at pagkawalan ng dugo, natulog si Uryong sa ilalim ng isang puno. Samantala, hinanap ni Jungnam ang mga bagay nila sa knapsack, ngunit nang hindi niya makita ang plota ng kanyang ama, nagpasya siyang bumalik sa baryo upang kunin ito. Nang magising si Uryang, tinawag niya si Jungnam, ngunit wala na ito. Nang magdapo na ang dilim, pauwi na si Jungnam patungo sa kanyang ama nang makaramdam siya ng gutom at kinain ang rice ball na dinala niya. Dahil dito, namatay siya sa pagkalason. Nalaman ni Uryong ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, na nakahawak sa plota, at naglabas siya ng isang malakas na sigaw. Punong-puno ng kalungkutan si Uryong sa mga taga-baryong kumuha sa lahat ng mayroon siya, kaya't naghanap siya ng paghihiganti. Matapos sunugin ang katawan ng kanyang anak sa isang puneraryong pyre,
Tinakpan niya ang sarili ng isang espesyal na pulbos na nilikha niya upang akitin ang mga daga. Pinutol niya ang natitirang dalawang daliri bilang pain at binuksan ang pasukan ng yungib upang palabasan ang mga daga. Pagkatapos, nagsimulang magpatugtog ng plote si Uriong at pinangunahan ang mga daga pabalik sa baryo, kung saan nilamon nila ang lahat ng matatanda, kasama na ang punong baryo. Kinabukasan, mga bata na lamang ang naiwan sa baryo, natatakot at umiiyak para sa kanilang mga magulang. Ngunit nang marinig nilang patutag ang plote ni Wu Yang, sinundan nila siya at dinala niya sila sa yungib kung saan niya nakulong ang mga daga. Pinapasok niya ang mga bata sa yungib at tinatakan ang pasukan ng isang malaking bato at mga bato. Bago tumingin diretso sa atin, iniwan tayo na nagtataka kung ang propesya ba o ang pagmamahal ng isang ama ang nagdala sa kanya upang gawin ang hakbang na iyon. At yan na ang recap natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung may mga thoughts ka o kung gusto mong may specific na recap na gawin ko. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.